Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay buwan ng Oktubre at ating tatalakayin ang mga household topics para dito. Una na po ang transform hearts o mga pusong pinagbaguhing anyo. Para sa ating panghawakan, ating sagutin ang tanong na anong mga bagong bagay ang inyong natutunan o nasubukan kamakailan lang. Para sa ating pagpapala, ating basahin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. 12:1. Ang matamo ang pusong ganap na nagbago ay isang biyaya na ating tinanggap sa Diyos sa sadaling tayo ay pumasok sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Isang handog na nakalaang maranasan ng marami. Lahat tayo ay tinawag upang magbago, upang magbalik loob kung paano ang mga tapat sa pananampalataya ay palagi ang hinihikayat na pagsumikapang magkaroon ng mas lalo pang banal na buhay ayon sa Ebanghelyo. Kaya naman, ang ganap na pagbabago ng ating puso ay hindi dapat matigil sa atin, bagkus ay may bahagi sa iba kung paanong nararanasan natin ito mula sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa pagtawag ng Diyos upang makibahagi sa patuloy na pagsagip sa sangkatauhan, lahat ng mga binyagan ay tinawag sa pag-ibig sa kapwa at sa pakikipagkasundo ng mga puso pabalik sa Diyos sa pagyakap ng sumusunod na saloobin. Una, ang pagkakaroon ng pag-uugaling tulad ni Kristo. Tanging si Jesus lamang ang maaaring tunay na pagmulan ng pagbabagong loob ng isang tao. Kung kaya, dapat nating tularan si Kristo, pagsumikapang makapagtamo ng buhay na ginagabayan ng kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mula sa ating natutunan sa pamayanan ito na ang mga bagay ay mas mainam na masundan kaysa maituro. Ang pagiging buhay na saksi ni Kristo ay tunay na makapagdadala sa mga tao sa landas ng pagbabagong loob. Ngunit ito lamang ay mangyayari kung tayo ay patuloy na lalago sa pag-ibig sa Kanya. Ang ating mga gawa at kilos ay dapat na makapagpamalas na si Kristo ay nananahan sa atin. Ito ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Pangalawa, pagtataglay ng tunay na pag-ibig. Ang mga pastol ay tinatawag upang pangalagaan ang kanilang kawan na hindi pinipilit, ngunit tao sa puso, may pagmamalasakit at kagustuhan. Kilala niya ang kanyang mga tupa at kilala rin siya ng mga ito. Sa pagkakaroon ng personal na relasyon sa iba, ay nakapagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na makapagbigay ng gabay sa iba upang mapalakas ang pananampalataya sa Diyos. Nang sa gayon, ay malambasan nila ang mga hamon ng buhay. Sa tulong ng pagkakaroon ng tunay na relasyon sa mga taong ipinagkatiwala sa ating pangangalaga, nagkakaroon tayo ng mas mainam na pagkakataon na ibahagi sa mainam at mapagligtas na kaparaanan ang mensahe ni Kristo. Ito ay nagpapahintulot sa atin upang maging tunay na naroroon sa buhay at karanasan ng mga tao sa ating paligid. Tulad ng kung paano sumasa atin si Kristo. Ang isang personal na koneksyon ay umahantong sa isang personal at dalisay na pagmamalasakit na maaaring humantong sa pagbabagong loob. Tularan natin si San Pablo na dinala ang salita ng Diyos hindi lamang sa mga lugar ng pagsamba, ngunit maging sa mga tahanan ng tao. Pangatlo, ang pagsasagawa ng aktibong pagdarasal para sa pagbabagong loob. Tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos, maaaring mabuksan ang puso ng tao at mapanibago. Kaya, upang tunay na makapangalaga sa iba, kailangan ng aktibong pagdarasal para sa kanilang pagbabagong loob at ating ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang mga puso ng buong pananabik at ng palagian. Ito ang pinakadakilang gawa at pinakamapagmahal na paraan na maaaring maihandog para sa iba. Ang pagbabagong loob ayon sa katekismo ng Simbahang Katolika
ay isang radikal na reorientasyon ng ating buong buhay, isang pagbabalik loob sa Diyos ng ating buong puso, isang katapusan ng ating kasalanan, ang paglayo sa kasamaan na may pagkasuklam sa maling kilos na ating nagawa. Kaalinsabay nito ang kagustuhan at resolusyon na baguhin ang takbo ng buhay na may pag-asa sa awa ng Diyos at tiwala sa tulong ng kanyang biyaya. Sa lahat ng mga ito, ating italaga ang ating personal na pagbabagong loob sa bawat araw upang ang mga tao sa ating paligid ay mahikayat na gawin ang kaparehong bagay sa tulong ni Kristo. Para po sa ating pagbabahaginan, sino o ano ang nakatulong sa iyong personal na paglalakbay tungo sa pagbabagong loob? Sa tatlong nabanggit na punto, ano pa ang kailangan mong pagsumikapang mapabuti? At sa ating pagtulong, maging larawan ni Kristo sa lahat ng mga tao sa pamagitan ng pagtataguyod ng isang personal at totoong relasyon sa kanila at tuloy-tuloy na pagdarasal para sa kanilang pagbabagong loob. Patuloy din nating ipagdasal ang ating personal na pagbabagong loob sa araw-araw. At para po sa ating pagbibigay, ang Diyos ay mapagbigay at bilang tugon, tayo nawa ay maging mabuting tagapangasiwa sa pamagitan ng pagiging hindi nagbabagong espiritual na tagapagbigay ng ating ikapu. Maraming pong salamat mga kapatid.